Kahapon ay ika-day 20 ng pagre-repair. So, dito sa labas, walang nagawa kahapon bale. Hindi hinintuto kahapon. Nag-focus sa loob. Yung gumagawa nito nung isang araw, hindi siya pwede kasi nasa primary job siya. Sinasidle lang niya tayo. Ayan, o. Yung work na ginawa majority kahapon ay dito. Dito sa loob. Sa kwartong ito. Sa labas. So yung doorbell. Finally, yung doorbell. Gumatabakbo na. Nirepair ang doorbell bale. Ito mga wires na ito hindi to related sa doorbell. Ito na ilaw. Pero itong sa doorbell, ayan. Finally, naayos na. Finally, diba? So, nirewire to. Haba ng rewire niya. Papunta dito, and then papunta sa looban. Haba. So, majority na ginawang trabaho kahapon dito sa labas. Ito yun, no? Rewiring dito. Hinanap nila yung mga linya dito. Banda sa may parking area, freezer. So, yun, nice nila. Hindi pa tapos actually. Tutuloy pa nila. Dito. So, lahat ito nirewire into wire number 10. Kapon nung tiyatanggal ito, tubig pa nga sa ilalim. Lumabas galing sa electrical wirings. Hindi ko lang bakit. Hindi nila lang bakit, diba? So, most likely may tubig sa ilalim. Sa loob ng tubo mismo, diba? Kasi doon nanggaling wires, eh. And then, ito yung office. Ayan, World War. Gulo. So, tinanggal na yung iba rito. So, ayan. Nirewire to. Hindi pa tapos. Ongoing pa lahat to. Kinlosang nila muna kahapon para wala lang makuryente. Meron pa dito. So, actually, nire-request nila, tanggalin na yung mga unnecessary wires pa dito, yung ibang wires dito. Wires ang antenna, cables. Kasi halos lahat, wala na. Isa lang natitira dyan. Linya ng converge. Lahat wala na. So, ito, pang open pa nga ito. Hindi ko alam ano itong wire na to. Ano kaya ang wire yan? Terminated naman. Putol. Puting wire na yun. Malamang wire ng cable yan. Huh? Putol eh. So nakita nila to. Tinanong ko si Mano kung anong gagawin dito pinamagandang gawin dito sa cabinet. Sabi na para maayos to, the best dito ay varnish lang. Since maganda pa naman. Kasi may dito eh. May mga signs of wear and tear na. Kailangan maayos. No, daming cracks ito. Cracks oh. So kailangan maayos. So, ito yung mga delikado. Kaya maayos ang mga cracks, diba? Otherwise, yung foundation ng bumbahe yung pag-usapan natin dito. Tubig. Pag pumasok ng tubig, delikado, diba? Hihina yung pundasyon, yung semento, at lahat na. Siyempre, in the end, yung bahay, hindi na matibay. Pag nangyari, ito, galing naman sa itaas, no? Kaya kailangan ayusin, diba? Kasi may mga leaks. May mga leaks na nangyayari na. Expensive lang actually, diba? Pero kailangan, no way, diba? No way. So, i-disassemble na nila yung isa sa mga cabinet drawers, hiniwalay nila para lang pakagalaw. Pero talagang napakagulo pa. Natin magagawa dyan, diba? Ito, ongoing din kahapon to. So, nirewire, ito, kailangan ayusin. So, today ito, tatapusin na lahat ng wirings ng convenience outlet.
Ito yung breaker. Ayan, ang gulong ng breaker. Iba-iba. So, ayusin pa nila to. Ngayon, nilabel pa nila. So, marami ng mga wires ang napalitan. No? Baka kapal na. Dati, ang daming maninipis. Tapos, may iba pa na sa underground wiring na nakasplice. So, yung dati electrician, medyo may problema, diba? In the process ng paggagawa ng mga wirings, marami-rami nakita mga wirings na medyo maitim na. Signs na nasusunog na. So, sorte pa. Na-try natin i-address ng maaga. Doorbell. Kailangan close. Kailangan close. Ito, kusina. Kailangan pa ayusin mga wiring sa to. Sa dulo ko to. Kailangan idulo para istorbo. Dito lang ayusin. Otherwise, delikado yung electrical. Hindi pwedeng ganyan. Kababasa electrical. Maliban sa electrical, dito sa third room nag-focus yung gumagawa din. Ito, inayos niya yung mesa dito. Nirepaint niya to. Inayos at nirepaint. Ganun din itong upuan. Inayos niya nirepaint. Cabinets. Ayan, yung cabinet. Inayos niya nirepaint. Drawers, ganun din. Itong higaan, kailangan takpan to. At bago ayusin, diba? Kumbaga, since may sira na to, itong tela, usapan namin tatakpan ng plywood na lang to. Pagkatakip, saka maayos itong higaan. For now, walang magagawa pa dyan. Until matakpan yung headboard, diba? Yung kahoy. Dito sa loob, nagkagulo-gulo rin kahapon. Daming ginawa dito. So, ayun. Itong mga cabinet, pinrimeran na. So, anong nangyari kahapon? Daming gamit dito. So, mga cabinets. Dami. Napakarami. Napakaraming gamit dito sa cabinets. Tinanggal namin isa-isa. Ayan, pinrimeran para mapinturahan. So, pinrimeran to. Ongoing pa yung primer, di pa tapos. Kung mapansin nyo, may mga splicing din nangyari kasi dyan pinadaan yung kuryente galing sa taas, sa ceiling. So, naayos natin mga wirings. Okay. So, maraming kailangan pa dito. Ito yung mga looban, no? Ito yung example na looban ng marami ng mancha. Marami ng mancha, bale. Kaya kailangan ayusin talaga. So, yung cabinet, maraming may mga ilang may sira na rin. So, hinges ang cabinet. So, kailangan bumili. So, hinges niya paloob. So, ito, ginawa dito dati. Bumaba na tong ceiling eh. Tinaas nila ulit to. Tinukuran to. Ito, sa baba ng bathtub. Sa baba yung bathtub ng itong ceiling, diba? Tinaas nila. Pati ito. Before naayos to, ito pag binubuksan to, tumatama to dun. Ngayon at least, tumatama pa rin. Sumasabit pa rin. Kulang pa din ng pag-akyat. Dapat di sumasabit, diba? Ito ganun din. Naayos nila ito para di sumabit. Gamit, hindi pa na ubos ito. So, kailangan tanggalin pa yung mga gamit. Pero dapat na di sumasabit na. Sumabit ko kapon eh. Ayos na sa kabila, bumagsak na yung kabila. So, ngayon ayos na ito, kabila naman sumabit ulit. So, may something problema siguro sa ceiling. Kailangan ayusin. Tayo pa rin gamit. Para magawa ito at malabas ng lahat ng gamit. Grabe.
Ayun, ito yung third room bali. So, majority ng ginawang trabaho ng pintor, saka yung nag-assist sa kanya dito sa looban. Sa looban at saka to. Sa itsura, mukhang hindi matatapos ng araw pa to kasi hindi pa tapos ang primer. At marami pa kayang pintura dito. Wala pa, di pa nga primer rin to. Tapos ito pinto, hindi pa. Hindi pa naman. So, marami pa to. So in short, sa third room, tapos na yung dito sa labas, final coating na to. Sa CR, ongoing. So ano pa to? Primer plus ginagawa rin ng pipinturan na konti pa. Ng konti. So di pa agad-agad matapos. Tingin ko at least 2 days to. Dami-dami, no? At least 2 days. Oh. Bago pupunta sa baba. No? Yung ibang rooms ito hindi ginagawa. Ito yung magamit na nalipat namin galing sa third room. Dami. Ito yung unang kwarto. So, paano namin kabit to? Para mabuo na. Para wala nang istorbong kahoy na pakagilid lang. At least buo na. Ito pala mukhang kailangan ipakabit. Otherwise, baka ma-aksidente at mabangga. Ang kabit yan dito. Ito palang linisin. Paano ko nilinis na?